Magandang araw sa inyo, grade 12, at welcome dito sa subject orientation ng inyong Youth Catechism 2. Okay, so this is the continuation. Kung maalala nyo ng grade 11 kayo, meron kayong Youth Catechism 1, yung first semester. So this is the continuation of kung meron man kayo natutunan from your grade 11. So this is the practice, sabihin natin ganon. So diniscuss natin or napag-aralan natin during your grade 11 the basics of our faith. Now, sinasabi natin palagi, faith is not sufficient. Yung sola fide, faith only will save you. Kaya ito yung tinuturo natin when it comes to grade 12 na, no? Na tuturo natin how are we going to practice our faith, no? Kasi naniniwala tayo, faith plus work is equals to salvation. Hindi tayo naniniwala dun sa faith lang, maliligtas ka na. Okay? So, for your Youth Catechism 2, this course is entitled Church and Sacraments. Pero babalik na rin ko, unahin ko muna yung sacraments during the entire first semester of your grade 12. Unahin ko muna yung sacraments before we are going to discuss and learn about the church. Particularly, pag pinag-usapan natin ng church, ang ibig sabihin yan, yung Catholic social teachings, no? So, paano ba nakipag-deal ang simbahan sa mga challenges when it comes to our society, no? Sa sacraments naman, tingnan natin kung ano yung paano ba pinapractice? Ano ba, bakit ba merong mga binyag? Ba't ba binibinyagan yung fundamental questions regarding the practices of our Catholic faith. Okay? So, let me begin with sacraments. Introduction lang naman to, hindi pa siya proper na discussion natin. Okay? So, pag sinabi natin, by the way, still, ang gagamitin nating libro, sana hindi nyo nabenta, no? Sana hindi nyo nabenta doon sa mga nagbenta na sa mga grade 11 nyo ng mga books nila. Sana hindi nyo to naisama. Kasi, gagamitin nyo pang grade 12 to. Kung naalala nyo, orientation, binanggit ko na yan last year. Kaya medyo may kamahalan, medyo may price yung book na to. Kasi, 2 years nyo siyang gagamitin. Still, ito pa rin yung gagamitin natin, and by nasa half part na tayo ng ating book na ito. Okay? First, let me give you an introduction or pahapyaw lang kung ano ba ang ibig sabihin ng sacraments. Okay? So, by definition, sacraments are ritual acts that signify and bring about sanctity in our lives. Ito yung nagpapabanal, no? Yung sa turo ng simbahan, ang mga sakramento ay siya ang nagpapabanal sa mga tao, sa kanyang mga mananampalataya. Every time that we are participating in a particular sacrament, we believe that we are being sanctified or pinapadalisay tayo ng mga sakramentong ito. Again, mga sakramento ba yung nagpapadalisay sa atin? Hindi. They are the instrument of God. Through a minister, from God, through a minister, then the sacraments, yun yung nagpapadalisay dun sa mananampalataya. Okay? So, para bigyan na lang na analogy, ano? Yun nga, so from grade 11, faith lang ang pinag-usapan natin, yung Apostles' Creed, dinisect natin yon. Pero pagdating sa sacraments, for example, gagawa kayo ng bahay. You are planning to build buildings or your home. Ano bang napapansin natin kapag bago simulan yung bahay? Ano ba yan? Basta na lang balandra dyan yung mga gamit tapos gagawin na yung bahay? So, hindi. We need careful planning. Kailangan din natin ng pera, of course. Kailangan natin ng time, effort, hard work. Ayun. And, of course, kailangan natin gumamit ng right tools, no? Ng mga tamang gamit. Kasi hindi naman natin pwedeng gamitin ang hollow blocks, pamukpok ng pako, no? Hindi natin pwedeng gamitin ang lagari para ipang palitada pag gumagawa ng mga hollow blocks. So, lahat ng actions natin dapat merong tamang gamit na nagagamitin para makapagpatayo tayo ng isang magandang bahay. So, bakit yun yung analogy, sir? Parang ganun din kasi yung sacraments. Halimbawa, tingnan lang natin sa ganitong perspective. Kung ang mga kailangan sa paggawa ng ating bahay, kailangan merong tamang gamit.
siguro sa paghubog, sa pag-build ng kaluluwa ng tao, dapat meron ding tamang gamit. Meron ding tamang symbols, tamang signs, no? Alam natin na, kunyari, ang martilyo ay para sa pako, no? Meron din tayong mga sakramento na para sa ganitong bagay. Halimbawa, ang sakramento ng binyag, ang sakramento ng confirmation, and the sacrament of penance, they are for cleansing, no? For cleansing of our sins. Eh sir, symbolic lang naman yan. Yun na nga po yun. They are the symbols of God's grace here on earth. Kaya maganda babalikan ko yung no? They are grace, huwag niyong kalimutan. Hindi pinapabanal, hindi siya literal na kapag ginawa mo yung pag na-engage ka sa sacrament, automatic magiging banal ka. Still, it is by God's grace, no? Pag banggitin ko rin sa inyo kung ano yung ibig sabihin ng grace. Gracia, no? From your grade 11, we discuss about our faith. Faith by God, no? Ganun lang palagi. Ako, bilang tao, alam ko, created ako ng Diyos, at ibinabalik ko sa Kanya. Ang kapalit nun ay ang pananampalataya. Ngunit sapat lang ba ang pananampalataya? No? Sabihin natin, hindi sapat ang pananampalataya. Kailangan meron tayong participation. Kailangan nakikiisa tayo sa gawa ng Panginoon. Pero hindi natin kaya na tayo lang. Kailangan pa rin natin ng Kanyang grasya, ng Kanyang patnubay. At yung patnubay ba na yun ay nakikita o hindi? No? From Old Testament, kung papansinin ninyo, yung signs and wonders of God ay pinapadala niya sa pamamagitan ng mga prophets and angels. Kung mapapansin nyo kung paano kinausap ni God si Abraham and other fathers sa Bible, especially sa Genesis, palaging pinapadala ang signs na pinapadala ng Diyos ay ang anghel. Then sa mga prophets, kila Moses, nagsalita rin siya. No? Merong signs, merong grasya. Yun yung grasya na tinatawag. Tingnan lang natin yung konsepto ng Old Testament. Hindi palaging tao, biglang Diyos agad. Nagkakaroon ng tagapamagitan dito sa lupa. Yun yung grace. No? Doon natin nararamdaman na merong presensya ng Diyos dito sa atin sa lupa, sa pamamagitan ng grasya na yun. At ang grasya na yun ay hindi lang basta natin from person to God. Yun kasi yung sa sola fide, yung faith alone. Basta naniniwala ako, maliligtas ako. Pero hindi. Sa Old Testament pala makikita natin na merong ginagamit na instrumento ang Diyos dito sa lupa upang maging karapat-dapat tayo sa Kanyang paningin. No? Kaya naman, yung pinaka-perfect grace, no? The ultimate grace na ibinigay sa atin ng Diyos, ng God the Father, is yung Kanyang anak na bumaba dito sa lupa. At yun doon na natin mababasa yung sa New Testament. So, it is Jesus Christ na nag-institute ng mga, yan, kung makikita nyo ngayon dito sa sa presentation, ito yung 7 sacraments na to ay in-institute ni Jesus Christ. So, meron yung mga as we go through our modules, mapapansin nyo na lahat yung ito ay biblically based ang mga sacraments na ito. Okay? So, yun yung gusto kong maging orientation sa inyo para at least meron kayong overview kung bakit ba merong sakramento ang ating simbahan. No? Again, lahat ito ay grasya from God to the ministers, to visible signs, no? Hindi invisible signs, to visible signs. At yung pinaka-perfect and ultimate signs na binigay ng Diyos sa atin ay ang Kanyang bugtong na anak. Okay? So, yun. So, yung sacraments na yun ay iniwan ni Jesus din sa Kanyang simbahan na itinatag. No? So, yun yung hanggang ngayon ay pinapractice ng simbahan. So, from Old Testament, God, through angels, through prophets, and then to His people, to the Israelites. Sa New Testament, God sent His begotten Son, and this begotten Son, who is also God, Jesus Christ, has given us signs, symbols, kung paano dadaloy yung Kanyang grasya sa atin dito sa lupa. No? Ganun yun palaging channeling. No? At yun yung sacraments. So, ano yun sir yung iniwan ni Jesus? Those are the sacraments. Bakit merong ulit sacraments? In order for us to realize
in order for us to see, in order for us to feel God's presence here on earth. Okay? So, yan. So, by definition, again, balikan ko, by definition, what is sacraments? Sacraments are ritual acts. So, mga ritual, no? They are practices, meron gestures, hindi pag ritual lang nasa isip ng iba kasi pag ritual, yung mga kagaya sa mga babaylan, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, yung agad pag ritual no? Ritual are practices, no? Rituals are traditions that signify and bring about God's sanctity in our lives. These are signs, visible signs na makikita na natin ang presensya ng Diyos sa ating buhay. Halimbawa, pinaka-paborito ko sa lahat ay ang Sacrament of Penance, yung pangungumpisal. No? Sabi na, ba't nangungumpisal ka sa pari? Tao lang din naman yan. No? Iba kasi yung pakiramdam kapag narinig mo yung payo ng isang pinili ng Diyos na kumakusap sa'yo kung gaano ka kamakasalanan. Yun yung masarap kasi doon yun yung masarap sa pakiramdam. Nakakahiya ba? Hindi. Yun yung, kaya nga sila ministers of the sacraments, no? Yung mga pari. Nararamdaman mo yung presensya ng Diyos sa pamamagitan niya. Hindi siya Diyos. No? Yung pari ay hindi Diyos. Ang pari ay instrumento lamang ng Diyos. During confession kasi, hindi lang basta sinasabi mo yung, sa mga nakapag-confess na, no? Hindi naman sinasabi mo lang yung kasalanan mo. Meron talagang sasabihin yung pari regarding kung ano yung ma-advise niya regarding your sins, your committed sins, or minsan yung mga pahirap sa buhay mo, minsan sinasabi ng pari yun. No? Again, that's biblically based, yung confession, yung Sacrament of Penance. Pero, iba yung pakiramdam sa faithful kapag narinig mo nagsasalita yung pare regarding your sins, no? Kung paano niya kino-correct, paano kanya nakukonsensya. It is like lang it is like God is speaking to you through the priest, no? Yun yung definition. They are signs that effect or results or that we see God's presence in our lives. Okay? Yun yung sacraments. Okay? Now, bigyan ko rin kayo ng dun sa isa. So, sabi ko nga, umpisa ay yung sacraments. Pero may susunod Ang susunod ay itong Catholic Social Teachings 101, sabi niyo sa presentation. Pero ano pag ibig sabihin ng CST? Para CST. That's on the later part of your UCAT book, no? Ano yung CST? During election or kahit yung kakatapos lang na 3-in-1 Palawan, ang dami nagtataka, no? Bakit napaka-pakialamero kaya ng simbahan? Bakit napaka-pakialamero ng mga pari regarding ng mga obispo regarding sa sinasabi ng pamahalaan? Bakit kaya ganun? Ba't parang paepal yung simbahan? Hindi po ito kasi trip lang ng simbahan. Kung mapapansin po natin, kung nagbabasa kayo ng Biblia at kung kayo ay Kristiyano, makikita natin na even Jesus Christ, siya'y pumupuna sa mga namamahala during His time. Nung nandito siya sa lupa, pansin niyo, tinaob niya yung marami, yung ginawang palengke ang tahanan ng kanyang ama, diba? Para kanino yung coin ng mga Romano, yung coins para sa Roman Empire, pinuna ng ating Panginoon lahat ng mga nangyayari sa kanyang society during His time. At dapat lang din naman na ang kanyang simbahang itinatag na iniwan dito sa lupa ay magkaroon din ng say, punahin din kung ano ang nangyayari dito sa kanyang paligid, no? Dito sa ating society. Hindi lang naman politika. Kung mapapansin natin, marami namang pinapansin. Ang simbahan, ang una-una at ang pinakamalaking charitable institution sa buong mundo. No? Kahit i-search nyo pa yan. The world's largest charitable organization is the Catholic Church sa pamamagitan ng Caritas, no? Yung Caritas na NGO. So that is funded by the Catholic Church, and that is maliban sa Caritas, pag pinagsama-sama natin, yun ang pinakamalaking charitable organization. Para saan naman yun? Kasi kailangan din natin feed the hungry, feed the poor, no? Yun yung tinuturo sa Biblia. And
sa sa Catholic social teachings, yun din ang ating itinuturo. Paano ba natin dapat tugunan ang pangangailangan ng mga nagugutom? At hindi lang doon natatapos, hindi lang dapat natatapos doon sa paano natin tutugunan yung mga nagugutom. Dapat tinutugunan din ng simbahan at tinutugunan ng simbahan bakit sila nagugutom. Hindi lang yung tulungan natin. Iba kasi yung tumutulong ka lang, yung spoon feeding, iba yung tinitrace mo kung bakit sila naging mahirap, paano sila nagutom. So yun yung ina-address ng simbahan. For example, global warming. Yung Laudato Si, no? Yung encyclical letter ni Pope Francis noon, meron siyang call din doon na pangalagaan natin yung kalikasan. Bakit nakikialam pati, di ba, dapat binaryan or kaya mga preservist yung gumagawa niya. Pero ba't nangangialam ang simbahan? Huwag natin kakalimutan na mahal ng Diyos ang ating kalikasan. Mahal ng Diyos ang kanyang nilikha. At marapat lamang din na ang simbahan ang manguna sa pagprotekta, sa pangangampanya kung paano pangalagaan ang kanyang kalikasan. So, meron yan. That's actually 7. Ano? Kung makikita nyo dyan sa presentation, ano ba yung ito? Yung 7 na yan yung pag-uusapan natin when it comes to Catholic social teachings. Yan yung human dignity. For example, ano yung human dignity? Ano ba yung dignidad mong bilang tao? Kapag dun sa kanta na kung natapos ko lang ang aking pag-aaral ni Nonoy Zuniga, di sana'y meron na akong dangal. Ibig sabihin ba kapag hindi ka nakapagtapos, wala kang dangal? So, mali yun, ano? So, isa yun. Ano bang ibig sabihin ng may dangal? Pag ikaw ba may kapansanan, ibig sabihin wala ka ng dignity? Kapag pinanganak ka sa ganitong pamilya, ibig sabihin wala ka na bang dignity? So, yun yung meron dun sa human dignity. Next is family community participation. Ito na, paano pinapangaalagaan ng simbahan ang pamilya? Bakit kaya against ang simbahan sa divorce? Bakit kaya against yung simbahan sa abortion? Kasi ito yung gusto ng Diyos, no? Ito yung turo ng Diyos sa atin. So, kailang ipagpatuloy ng simbahan kung paano ito-preserve ang pinakapundasyon ng komunidad. Yun ay ang pamilya. Next is care for creation. Yun, nabanggit ko na. Yung sa Laudato Si, for example, ni Pope Francis, paano pinapangalagaan yung ating kalikasan. Concern for the poor, concern for the vulnerable, no? Tingnan natin meron ito sa gospel yung bisitahin mo yung mga nakakulong, no? Patuloyin mo yung mga walang tahanan, no? Patuloyin mo ang yung mga manlalakbay because they are vulnerable, no? Patuloyin mo yung mga bisitahin mo yung mga nakakulong, no? Anong ibig sabihin nun? Yun yung concern kasi, yun yung turo sa Gospels na pinagpapatuloy lang ng simbahan. So, that's concern for poor and vulnerable and rights and responsibilities. Pagdating sa rights and responsibilities, ang pag-aaralan natin dito, kung mapapansin natin, we all have different talents, we all have different gifts, and these gifts ay hindi lang para sa atin. We are given gifts in order for us to participate, in order for us to share this gift to others, no? Hindi natin pwedeng sulit. Dito napapasok yung sense of mission, sense of service sa ating mga Kristiyano, no? And then worker rights and dignity. Yun, kaya napapagbintangan usually ang simbahan na makakaliwa, no? Mga NPA, yung mga pare niyan, mga NPA. Bakit? Hindi, pinagtatanggol lang namin every time that the church see injustice, no? Kapag merong paglabag, merong pagsakal sa hustisya sa mga naaapi, kailangan magsalita ng simbahan. Kasi kung hindi magsasalita ang simbahan, paano magsasalita? Paano makikipaglaban yung mga mahihina, no? Tanging ang simbahan lamang ang merong, tingin ko, no, ang may kakayanan. Kaya nga pinapanatili natin na yung mga pare ay walang responsibilidad sa pagiging pamilya. Kaya siguro matatapang din yung pare, no? Kasi hindi sila takot sa death threat. Hindi sila takot magbuwis ng buhay para sa kapakanan ng kanilang mga nasasakupan, ng kanilang mga parokyano. Kasi kailangan nila magsalita. Kung lahat tayo ay matatakot, kung lahat tayo ay magbibigay na lang at
susuko na lang sa mga makapangyarihan, tayo ay abusin. And it's like we are letting evil prevail in our society at ayaw ng simbahan yun. Yun yung turo ng ating Panginoon. Next is solidarity. Ito yung pagkakaisa na prayer ng simbahan na sana lahat tayo ay magkaisa. So what do we need to do para magkaroon ng pagkakaisa sa buong mundo? Sana yung peace na lang, no? Sana pag-ibig na lang. Okay? So, yun yung overview ko for your sacraments and Catholic social teachings. Yan yung magiging dalawang bahagi ng inyong buong first semester sa as grade 12, no? Again, still ito yung book ninyo from your grade 11, yung UCAT English version. Yung module, ganun pa rin yung dating, no? Essay pa rin tayo. Tapos, meron pa rin mga biblical passages. Anyway, meron namang tapos ganito pa rin, may isasend pa rin ako mga video discussion sa inyo for additional learning. So, maliban nyo sa module, maliban sa reading ninyo, meron pang video akong ibibigay para mas maintindihan natin sana kung ano yung tinuturo doon sa ating subject. And don't forget, after this school year, gagraduate na kayo from senior high school, and yung grade ninyo dito sa UCAT and yung grade ninyo dito sa UCAT 2 will be added, and kung sino yung pinakamataas, of course, will get an award sa graduation. Ano? Ang tawag dun sa award na yon ay St. Francis de Sales Award for Deportment. No? So, yun yun. Again, see you sa module 1 ninyo, and meron ulit ganitong discussion. So, yun na po. Again, magandang araw sa inyong lahat.